Tiniyak ng Department of Labor and Employment ang dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Kasabayan ng nagpapatuloy na 2024 National Employment Summit. Ang update patungkol dyan, alamin natin mula kay Bernard Ferrer live. Bernard? Dayan, inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikalawang araw ng National Employment Summit ng Department of Labor and Employment. Sasaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang employment covenant sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, workers' organization at social sector. Bahagi ito ng pagbuo ng 10-year Trabaho para sa Bayan Plan na inaasahan na magpapasigla sa ekonomiya ng bansa. Kasabay nito, tiniyak ng DOLE ang disente at dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Ang hakbang na ito ay nakapaloob sa Philippine Development Plan 2023-2028 at Philippine Labor and Employment Plan 2023-2028 sa ilalim ng RA 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong isang taon. Kabilang sa nais nitong matugunan ay ang unemployment, underemployment at iba pang usapin sa labor market. Yung trabaho para sa bayan plan, hindi ito government document lamang. Merong inputs dito ang mga kinatawan ng manggagawa, kinatawan ng mga namumuhunan, at kasama rito ang ating informal at saka marginalized and vulnerable sector. Sa tulong din ng Trabaho para sa Bayan Plan ay mauunawa natin ang epekto ng global trends tulad ng digitalization at climate change at kung paano ito matutugunan. Gayon din ang pag-usbong ng artificial intelligence o AI sa labor sector. Patuloy din ang koordinasyon ng DOLE sa Industry Association, lalo na sa business process outsourcing at information technology upang makagawa ng mga kinakailangang hakbang sa epekto ng AI. Any technological advancement, mga pagbabago sa larangan ng paggawa, magkakaroon yan ng displacement. Pero meron ding mga opportunities o mga bagong pwede nating makita na mga hanap buhay. The play will start in 2 minutes. Dayan, pinuri ng iba't ibang grupo ang Trabaho para sa Bayan Plan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo't isang Pilipinas sa may magandang economic performance sa Asia. Inaabang naman natin ang maging mensahe ng Pangulo mamaya lamang. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.